Welcome to Donmar TV News Channel. Nagsimula na ang panunuyo ni Mayor Isko Moreno Domagoso sa Visayas. Kasama ang kanyang katambal na si Doc Willie Ong at senatorial candidates, nilibot nila ang Catbalogan, Samar na home province ng kanyang namayapang ina ni Yorme. Ayon kay Mayor Isko, ilang dekada nang walang nahalal na pangulo mula sa probinsya. Kaya baka napapanahon niya para mga taga-Waray na naman ang maupo sa pwesto. Pakinggan natin ang payag ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Correct me if I'm wrong. For the past 60 years, walang na-elect ditong national official. National level. Baka napapanahon naman na itong ating mga wari-wari na kababayan, kahit anong kulay ng partido nila sa lokal, baka naman pwede niyong pagkaisahan yung anak ng Waray. Kabilang sa mga pagtutuunan ng pansin ni Moreno kapag nanalong Pangulo ay bahay at kabuhayan, gayon din ang pagtatayo ng mga pabahay at ospital. Providing livelihood to people avoids insurgencies in the country. Presidential candidate Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso explains this as he expressed continuous support to Executive Order No. 70 of the Duterte administration. Domagoso explains the insurgencies will come to an end if the government will instead utilize the budget for the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC to the people. Yung perang ginagamit doon, itutuloy natin pero ibibigay ko ng trabaho sa tao. Yun ang kailangan ng tao. Kailangan ng tao, trabaho, para meron sila mapagharimunan sa kanya-kanyang bahay. Yes, we will continue to support those as long as direktang pinakikinabangan ng tao. Kasi naturally, insurgency will die. Meanwhile, Mayor Domagoso also believes that the aid he provided to the fire victims in Cavite exempts the law against vote buying. On Sunday, the local chief executive promised to give 10,000 pesos to each of the 790 families to help them with their needs. As far as I'm concerned, nasa masamang sitwasyon yung mga kababayan natin sa Cavite City. Mahirap masunugan. And under exemption, may mga exemption sa batas katulad ng sa oras ng kalamidad o aberya, wala namang masamang tumulong. Thousands of supporters continue to welcome the camp of Mayor Isko Moreno and Doc Willie Ong as they visit the rest of Samar Province today. They are scheduled to continue their campaign caravan in other places in Laguna tomorrow. Usapan natin itong bias, okay? Sino ba itong newscaster ng ABS-CBN? So, meron siyang interview kay Professor Clarita Carlos. Ang Professor Clarita Carlos ay isa sa mga panelists later. Matutuloy daw siya, si Professor Clarita Carlos. Ngayon, is it Velasquez? Di ba Velasquez ata yung newscaster ng ABS-CBN? Sabi niya, ito raw kasing SMNI, ang kanyang founder, kanyang leader na si Pastor Quiboloy, ay may in-endorse na kandidato. Sabi niya, ang kahibahan daw nito sa ABS-CBN, they are not openly endorsing any candidate. Ngayon, itong open endorsement daw ni Quiboloy, parang ang premise is makaka-apekto ito ng debate. Okay. Alright. Una, wala namang network na walang ini-endorse na candidate. Tama si Professor Clarita Carlos doon. Hindi kayo openly, pero nag-endorse pa rin kayo. And you do it indirectly, di ba? Ngayon, pag sasabihin mo na yung open endorsement, makaka-apekto, bakit hindi makaka-apekto yung secret endorsement? Hindi ba mas nakakatakot yun na ikaw ay may sikreto kang ini-endorse, pero ayaw mong sabihin. Ngayon sa ayaw mong sabihin, feeling mo, ikaw, nasa moral high ground ka versus doon sa isa na nag-openly endorse. Hindi po pwede yun. Wala ka, si Tony Velasquez, tama. Wala ka sa moral high ground kasi hindi ka authentic, hindi ka honest, hindi ka truthful, hindi ka transparent, di ba? Ngayon, dahil hindi ka transparent, you can easily manipulate people. Diba? Halimbawa, napanood niyo ba yung Tinder swindler?
Diba? Yung Tindler-Swindler. Hindi siya honest na wala talaga siyang assets, or si Anna Delvey doon sa Inventing Anna. Hindi siya honest na hindi talaga siya German heiress, di ba? They just make it appear na ganun sila. Di ba? Pero that is on the basis. Pero ang punot dulo nun, they are hiding their true identity in order to manipulate. Ngayon, kung ikaw, hinahide mo yung bias mo, sasabihin mo na unbiased ka dahil hindi ka nag-openly support ng candidate, napakalaking ano naman yan, manipulation. Of course, our biases, ito na ha, our biases will always affect the things that we do. Okay? Wala naman sa atin na tinatawag na tabula rasa eh. Yung tabula rasa, yung empty table. Wala naman sa ating clean slate, 'di ba? Wala sa ating clean slate unless you are a baby, 'di ba? Pero once na nag-develop ka na ng cognitive abilities, nakapag-aral ka na, nakasibuluha ka na ng mga tao, magkakaroon ka na ngayon ng iyong sariling perspective sa mundo. And that perspective is your bias. 'Di ba? Halimbawa, kaka-Valentine's pa lang, pag may na-meet ka na tao, titingnan mo ba yung tao bilang isang empty slate? Of course not, 'di ba? You will see that person na meron siyang sariling pag-iisip, meron siyang sariling biases, meron siyang sariling paniniwala. Ngayon, gusto mo makilala yung tao, 'di ba? The more na mag-open up siya sa'yo ng kanyang biases, 'di ba, the more na ikaw ay mas magiging trustworthy. Kasi you are disclosing yourself. You know, in a society, disclosure of your biases is very important in order for you to be a trustworthy person. Ngayon, kung sasabihin mo na unbiased ka kasi hindi ka nag-openly endorse, although nag-endorse ka secretly, anong tawag dyan? Eh di panloloko. Diba? You have your bias. Therefore, you are biased. Hindi mo lang hinahayag. Ngayon, ba't hindi mo hinahayag yung biases mo? Di ba? Hindi po pwede yun. Di ba? So ngayon, ganito. Paano ngayon natin i-handle ang biases? Kasi nagturo po ako, ha? Turo ako. Ganito yan. Yan ang malimit na tanong sa akin ng mga estudyante ko noon. Na meron silang biases. Halimbawa, magsusulat sila ng paper. Gusto nilang magsulat, for example, from a socialist perspective, from a capitalist perspective, from a politically conservative perspective, etc., etc., etc. Sabi ko, ngayon natatakot sila kasi sabi kasi dapat ang academic paper is unbiased. Sabi ko, hindi totoo na may academic paper na unbiased. Lahat ng academic papers ay nagsisimula from a particular perspective. At ganyan din tayo pag tayo nakikitungo sa mga tao. We start from a particular perspective and that particular perspective is our own biases. Diba? Ngayon, paano mo ngayon i-handle yung bias? Diba? First, paano mo i-handle yung sarili mong bias? Kasi doon mag-uumpisa eh. Paano mo i-handle yung sarili mong bias? Una, you have to approach it from the perspective of humility. Yes, you have your bias. I respect your bias. Pero, you have to be humble enough to realize that it is a bias. And as a bias, it means that it is a limitation. Your limitation. Diba? You have to think na this is my limitation as individual. My biases are my limitations as an individual. Diba? So you approach it with a sense of humility. And you cannot approach it with a sense of humility if you are not going to be honest about your biases. Diba? Kasi you need to tell people where you're coming from. Diba? And that where you're coming from informs your biases. Ngayon, kung itatago mo yung where you're coming from, kung anong iniisip mo, or who are you openly endorsing for a political candidate, edi you are not disclosing an important aspect of your personality. Therefore, bakit di ko ma-share? Masishare nyo po, Ma'am Vibs. Click share and then share anyway. Diba? So,
ilalatag mo ngayon ang iyong biases. Diba? Ganyan naman yan eh. Ilalatag mo yung mga biases. Ganyan na sinasabi ko sa mga estudyante ko na pwede kang magsulat from a particular perspective, pero ilalatag mo ito na ikaw ay nagsusulat from this particular perspective. Ngayon, hindi yung biases mo ang problema. Hindi yung biases natin ang problema. Ang problema is, una, yung sinabi ko, is lack of humility. Diba? Lack of humility to understand na ang biases natin are limitations. Diba? Hindi tayo Diyos. Diba? Wala sa ating Diyos. Only a God, a powerful being such as a God, can have no biases kasi omniscient. Diba? Omniscient ang isang being na katulad ng isang Diyos. Wala naman sa isang Diyos. Diba? We don't have the faculty of omniscience. Ibig sabihin ng omniscience is all-knowing. Diba? You can only be unbiased if you are all-knowing. Diba? If you are all-knowing. Diba? Nakita mo na lahat. Alam mo na lahat. Nakita mo na lahat. Therefore, you can assume the ultimate objectivity. Ngayon, may bias ka. Diba? May bias yung ibang tao. So, how will you handle the biases? Una, sabi ko nga, handle your own bias. Be humble enough na ito ay aking paniniwala. Dahil tao lang ako, limitado ang aking paniniwala. Ngayon, paano mo ngayon i-handle yung ibang biases? Ganun din. Diba? You have to think na their biases are limitations. Pero you cannot judge that their biases are limitations if you cannot accept first that your own biases are limitations. And whether it is a secret or open bias, it is still a limitation because it is still a bias. Ngayon, paano ngayon kayong mag-uusap na two biased persons? 2 or 3 more biased persons, diba? Gagawin mo, besides being humble, it is, being a person who someone can have a conversation with. Ibig sabihin na aalamin mo kung paano nag-iisip yung isang tao. Diba? Kasi marami kang matututunan kung makikipag-usap ka sa mga tao para malaman kung paano sila nag-iisip. Hindi kung ano ang content ha, hindi yung what they are thinking. Not about the what, not about the W-H-A-T, but how, H-O-W, paano sila nag-iisip. Diba? Kasi, I do not, even though na I will judge you na, hindi ko gusto yan because I'm coming from my own biases. But I will be willing to listen and know how, paano mo na-reach yung point ng pag-iisip na yan. Diba? Kasi baka naman is, meron naman tayong, kahit tayo parehong may biases, baka naman meron tayong common ground. Diba? Meron tayong, merong nag-i-intersect sa ating mga paniniwala, 'di ba? Kasi maybe on the surface hindi tayo magkakasundo, pero once we dig below the surface, baka naman meron tayo diyan pwedeng mapagkasunduan. 'Di ba? So yun. Makikinig ka. At ang point doon is yung willing ka talagang makinig. 'Di ba? Ibig sabihin, you would like to learn. 'Di ba? Ako marami na ako na-interview. May mga na-interview nga ako na senatorial candidates ng ibang partido eh. And then I would listen to them. Diba? I would like to know what you're thinking. Naka-apekto ba yung bias ko? Diba? Yes, naka-apekto yun because I already have a prejudgment. But the point is, I'm also willing to listen. Diba? Even though that I don't like you, diba? I'm still be willing to listen to you. Bibigyan ko pa kayo ng example ha, kung paano yan dapat maglatagan kayo ng biases. Parang ako, I was very open to my readers na, okay, I have atheistic beliefs, diba? I'm an atheist. I also support of LGBT rights, diba? Marami nagalit, nung nilatag ko yan, marami nagalit sa akin. Pero marami pa rin nanatili, kasi nakikita nila where I'm coming from, and I'm willing to listen to them as well. In fact, nung panahon ng mainit yung sogi, I think after several months,
yung meron kasing conservative group sa Pilipinas. It's a conservative political group. Yan. At nagulat ako, may kumontak sa akin. Sabi, alam mo Sas, maraming nakikinig sa'yo from the conservative political group. Sabi ko, talaga? Yun nga, nirekomenda nga ako sa kanya. Sabi niya, pwede ba tayong mag-usap tungkol sa SOGI, sa same-sex marriage, ganyan. Ako naman, sabi ko, okay, this is very interesting. Diba? Makikipag-usap ako sa isang conservative, religious conservative political group. Nag-usap kami. We had a conversation. And then we realized na, alam mo, pero naman para tayong common ground dito. On the surface, magkaaway tayo. Pero at the end of, the more we talk to each other, meron naman pala tayong common ground. Diba? I wasn't converted to becoming a religious conservative, and he wasn't converted into becoming a secular person. Pero at the end of the day, na parang, alam mo yun, na, okay, pwede pala. Meron pala tayong pagkakaintindihan. Diba? Kahit pareho tayong may biases, meron pala tayong pwedeng maging common ground. May pagkakaintindihan. So, ngayon, yung pagkakaintindihan ninyo, ang tawag dyan, is yung intersubjective consensus. Yan yung tawag sa philosophy. I think it's, is an existentialist political philosophy. Intersubjective consensus. Ibig sabihin, kayong lahat, meron kayo mga subjective kayo eh. Otherwise, kung hindi ka subjective, Diyos ka. Diba? Ngayon, dahil sa pag-uusap ninyo, kahit magkatunggali kayo on the surface, makikita nyo na meron naman pala tayong pagkakapareho. At yung pagkakapareho natin na yun, doon tayo mag-build up. Diba? Kasi naman, dahil sa pagka-build up natin yan sa pagkakapareho natin, is matututo tayong mag-coexist. Pero ang bottom line nito, para magkaroon kayo ng tinatawag na intersubjective consensus, katulad nung nangyari sa akin with that religious conservative leader, na nagkaroon ako ng conversation, naka-Facebook live yan noon eh. Ang ganda! Pag-usapan namin, nagkaroon kami ng intersubjective consensus. I remain a secular person, he remained a religious conservative. Pero may napagkasunduan kami. Diba? Na something na hindi namin in-expect. Diba? Hindi namin in-expect. Diba? So, pero ang bottom line yun is you have to be honest. You have to be open. You have to be truthful. Diba? You cannot say na truthful ka, tapos sasabihin mo na hindi kami openly nag-e-endorse ng candidate. So, ibig sabihin, you are still endorsing, tinatago nyo lang. So, ibig sabihin, you are hiding behind a mask. Hubaran na tayo dito ng maskara. Diba? Lahat naman ng networks, meron niyang ine-endorse, openly or secretly. Diba? We all know that. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Ngayon, bakit ka ngayon natatakot na merong isang leader ng isang network na openly endorsing? Anong pinagkaiba niya yan sa'yo na secretly endorsing yung leader mo? So, ibig sabihin, pag secretly endorsing yung leader mo, hindi ka na pwedeng impluwensyahan. Ba't di ka pwedeng impluwensyahan yan? Siya nagbabayad ng ng sweldo mo. Diba? Huwag na tayo, let's not be hypocrites here. Diba? You are endorsing someone. Diba? You are not just being honest that you are endorsing someone. And that is worse than someone who is openly endorsing a candidate. Diba? Wala ka na sa honesty. Ex ka na kagad sa honesty. Diba? Sabi ni Junior Celis Pendon, di naniniwala mga pinklawan sa common ground. Bakit naman, paano naman kasi maniniwala ang pinklawan sa common ground? Ang mga pinklawan, feeling nila, sila na ang feeling kasi nila, Diyos na sila. Diba? Na sila ng pinakamabuti, sila narurok ng katalinuhan, ganyan. Diba? Kaya hindi sila maniniwala sa common ground dahil sila ay ang mga tinatawag nating absolutista. Yan ay mga tinatawag na mga dogmatista. Wala silang pinagkaiba sa Catholic Church noong Middle Ages. Diba? Yan sila. Diba? Okay, next. Meron ako isang commentator na pinklawan, tapos nilalait yung mga readers ko. Sabi yung mga readers ko daw, walang critical thinking. Iniisip ko na, naiintindihan ba nila ibig sabihin ng critical thinking?
Okay? Ngayon, critical thinking means, first and foremost, is being critical about your own thinking. Diba? It's not about being critical about others. Critical thinking is first and foremost being critical about your own thinking. Okay. Ngayon, second thing about critical thinking. Okay. Kung ikaw ay makikipag-usap ka sa ibang tao, you should know what is critical in their own thinking. Ibig sabihin, nung critical in their own thinking, bakit ba ganitong mag-isip ito? Diba? Ano yung bumabalangkas sa kanyang worldview? Diba? Baka naman, diba? Kasi, no one, diba? Even Lenny Robredo, no one is dumb. Okay? Maybe they say dumb things, but they are not dumb. Ibig sabihin na no one is dumb is, alam mo kung anong iniisip mo. Alam mo kung anong pinanggagalingan ng mga iniisip mo. Ang mga iniisip ba natin always perfectly logical? No. No, no one can be perfectly logical. 'Di ba? Unless computer ka. 'Di ba? Unless computer ka na nakaprogram na sa iyo na ganito ang sequence ng logic and that's it. 'Di ba? Pero yun na nga, you need to know what's critical in the way they think. 'Di ba? In the way they think. Ganun din yan sa ating mga partners, 'di ba? Pag makikipag-away ka sa iyong mga kapartner, sa ating mga asawa, boyfriend, girlfriend, 'di ba? 'Di ba? Sometimes yung partner natin would appear irrational for us, 'di ba? Para sa atin, they are irrational. Pero pag ilalagay mo, if you're gonna practice critical thinking, which is first and foremost being critical about your own way of thinking, papasukin mo yung framework ng pag-iisip ng isang tao. And then you will realize na this person is following is rational in that particular framework. Maybe in my own framework, that person is not rational, di ba? But if I'm going to understand the way they think, rational. Di ba? Ngayon, makikita mo ngayon, okay, ganito pala siya mag-isip. Di ba? Ngayon, na-practice mo yung critical thinking mo. Di ba? Now, whether or not the other person is practicing critical thinking, that is their problem. Di ba? Critical thinking is not about correcting other people's thinking. Critical thinking is about correcting the way you personally think. Diba? First and foremost, it's self-awareness. Diba? So, yon. So, mga friends, ngayon, huwag kayong matakot kung may bias or kung may ganito. Diba? Kaya nga yung sinabi ng spokesperson ni BBM na bias si Jessica Soho, sabi ko na lahat naman may biases eh. Diba? Maybe hindi lack of bias yung hinihingin natin, 'di ba? Sa mga tao. Maybe ang gusto natin sa mga tao is a certain level of fairness, 'di ba? Fairness in a way na hayaan mo ako magpaliwanag. Hayaan mong ipaliwanag kung paano ako mag-isip. Intindihin mo muna ako. And then after you understand, after you already give that effort to understand me, then maybe you can judge.